sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit, chapter 17. Awit, chapter 17, para sa ating short exhortation. Sige po, basahin po natin. O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin, ang matuwid niyang hiling sa Panginoon. Pansinin mo ang aking daing. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Mula sa iyo ay manggaling ang aking kahatulan. Makita nawa ng iyong mga mata ang katwiran. Sinubok mo ang aking puso, dinalaw mo ako sa gabi, nilitis mo ako at wala kang natagpuan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi susuway. Tungkol sa mga gawa ng mga tao, sa pamamagitan ng salita ng mga labi mo, ang mga daan ng karahasan ay naiwasan ko. Ang aking mga hakbang ay nananatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nadulas. Ako'y tumatawag sa iyo, Diyos, sapagkat ikaw ay sasagot sa akin. Ang iyong pandinig ay ikiling sa akin. Ang aking mga salita ay pakinggan mo rin. Ipakita mong kagilagilalas ang tapat mong pagmamahal, o tagapagligtas ng mga naghahanap ng kanlungan. Mula sa kanilang mga kaaway ay iyong kanang kamay. Gaya ng itim ng mata, ako ay iingatan mo. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikubli mo. Mula sa masama na nananamsam sa akin, sa nakakamatay kong mga kaaway na pumapalibot sa akin, isinara nila ang kanilang mga puso sa kahabagan. Sa kanilang bibig ay nagsalita sila na may kapalaluan. Kinubkob nga nila kami sa aming mga hakbang. Itinititig nila ang kanilang mga mata upang sa lupa kami ay ibuwal. Sila'y parang leong sabik na manduray, parang batang leon na sa mga tagong dako ay nag-aabang. O Panginoon, bumangon ka. Harapin mo sila, ibagsak mo sila. Iligtas mo sa masama ang buhay ko sa pamamagitan ng tabak mo. Mula sa mga tao, sa pamamagitan ng iyong kamay, O Panginoon ko. Mula sa mga tao na ang bahagi ng buhay ay nasa sanlibutan ito. At ang tiyan nila ay pinupuno mo ng iyong kayamanan, sila'y nasisiyahan na kasama ng mga anak, at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Last verse. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Sa chapter 17 ng awit na ating binasa, si David po ay nananalangin sa Panginoon. Merong gustong pumatay sa kanya. At makikita po natin sa mga bersikulo na ating binasa, nag-argue si David kung bakit dapat sagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin. At makikita natin sa kung papaano mag-argue sa mga arguments ni King David, makikita natin na ang mga ito ay propesiya ng pagdating ng ating Panginoong Yesus, na tanging ang Panginoong Yesus lamang ang nakagawa ng perpekto sa mga sinasabi ni
David dito na basihan kung bakit dapat sagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin. So, una, makikita natin ang unang basihan ni David kung bakit dapat sagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin, ang kanyang matuwid na buhay. Hindi lamang ang kanyang panalangin ang matuwid, kundi sinasabi rin dito ni David na siya ay inosente. Ang sabi niya sa verse 1, mula sa mga labing walang pandaraya. Sa verse 3, sabi niya, sinubok mo ang aking puso. Dinalaw mo ako sa gabi, nilitis mo ako at wala kang natagpuan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi susuway. Sa verse 5, ganun din. Ang aking mga hakbang ay nananatili sa iyong mga landas. Ang aking mga paa ay hindi nadudulas. So ito ang unang basis ni King David kung bakit dapat sagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin. Si Isaiah sa chapter 59 verses 1 and 2, ang sabi doon na hindi naman maikli ang kamay ng Panginoon. Naririnig din ng Panginoon ang ating panalangin. Ang reason kung bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin ay dahil sa kasalanan. Si James din ganito rin na sinasabi na ang panalangin ng isang matuwid ay sinasagot ng Panginoon. Hindi po natin sinasabi na kung tayo ay sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng sarili nating merit na may obligasyon ngayon na sundin o sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Hindi po ganoon ang sinasabi ng Biblia. Makikita natin dito ang ating prayer life, ang ating Bible reading, at ang ating paglakad bilang Kristiyano, makikita natin inseparable sila. Hindi lang ang panalangin ang tinutukoy dito, kundi pati ang lakad natin bilang mga mananampalataya. Meron tayong supernatural life. Ang Holy Spirit, sinasabi ng Bible sa atin na mga mananampalataya ay nagdwell sa atin. At ang Holy Spirit na ito, kapag merong kasalanan sa ating buhay na hindi natin nire-repent, hindi natin tinatalikuran at pinapabayaan lamang natin, nag-grieve ang Holy Spirit. At kapag nag-grieve ang Holy Spirit, i-withhold niya sa atin ang blessing. Hindi niya sasagutin ang ating mga panalangin. So makikita po natin dito, napaka-importante ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ang ipinagbabawal at gusto nating iwasan ay ang klase ng pagsunod na sumusunod tayo na ang motibo natin ay gusto nating makontrol ang Diyos. Na dahil sumunod tayo ay mayroong obligasyon ang Diyos sa atin na ibigay kung ano ang gusto natin. Mali po ang ganong klaseng pagsunod. Pero ang pagsunod na gusto nating i-please ang Diyos, ang klase ng pagsunod na gusto nating maranasan at makuha ang Diyos, hindi ang blessing, kundi ang Diyos mismo, ito ang pagsunod na acceptable at binibless ng Panginoon. At kapag meron tayong regular na meditation ng Word, regular na prayer, at bilang bunga ay nagiging maingat tayo sa ating buhay, mararanasan natin ang power ng Diyos sa ating buhay. Ang Espiritu ng ating Panginoong Yesus ang mabubuhay sa atin at doon magsisimulang lalabas ang Christ-likeness na bunga ng Holy Spirit. Napaka-importante. Napaka-importante ng paglakad natin sa kabanalan. Kapag ang isang Kristiyano, masipag naman, nagsisikap naman na sumunod sa kalooban ng Panginoon, pero makita mo walang power sa kanyang buhay, kahit hindi natin nakikita ng buo, ang problem merong sin na pinapabayaan na hindi kinoconfess.
At ang nakakalungkot, ina-assume natin ang biyaya ng Panginoon na dahil tayo ay naligtas, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa biyaya, nagiging pabaya tayo sa ating buhay. So, ang isang bunga kapag merong kasalanan na pinapabayaan natin sa ating buhay, makikita natin, hindi natin may enjoy ang Word of God. Hindi natin may enjoy ang prayer natin sa Panginoon. At hindi rin sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin. At mas lalong darami ang kasalanan sa ating buhay. Affected ang quality ng ating buhay. Mababa ang kalidad ng ating buhay. So makikita po natin ang isang basis ng pagsunod, ang basis ni King David para sagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin ay ang matuwid niyang paglakad, ang kanyang kabanalan. Pangalawa, makikita po natin, ang pangalawang basis niya ay ang pagdidepende niya sa pag-ibig ng Panginoon sa kanya. Sa verse 7, ipakita mong kagilagilalas ang tapat mong pagmamahal. At yung mga sumusunod na bersikulo, makikita natin, ito ay quotation mula sa mga awit ni Moses noong niligtas ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Egypt. So ibig sabihin, tumutukoy sa confidence ni David sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon noong una sa kanyang bayan, na sa panahon natin ngayon, ang ating confidence ay tumutukoy sa unang pagliligtas sa atin ng Panginoong Yesus nung siya ay namatay sa cross, o tagapagligtas ng mga naghahanap ng kanlungan mula sa kanilang mga kaaway sa iyong kanang kamay. Gaya ng itim na mata, ako'y iingatan mo. Sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikubli mo. Isang palagi nating nakakalimutan. At ito rin ang reason kung bakit palagi tayong nag-worry, reason kung bakit wala tayong confidence sa ating pananalangin, dahil nakakalimutan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sa ating pag-aaral, ang pag-ibig ng Diyos hindi yan nakadepende sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus, na namatay sacrificially sa cross bilang substitute para tayong mga nanampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabila ng pagiging makasalanan natin, sa kabila ng pagiging undeserving natin. At kung i-analyze po natin at maging totoo lang sa atin, makikita natin ang buhay natin bilang mga Kristiyano ay secured hanggang sa eternity. Dahil noong una pa naman, hindi na ito nakadepende sa ating sarili, sa ating kalakasan, sa ating performance. Kung naibigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Yesus, paandarin natin ang ating logic, ano pa ang i-withhold ng Panginoon sa atin na kinakailangan natin upang marating natin ang glory, upang ma-preserve ang ating pananampalataya. Actually, ito ang kailangan natin sa panahon ngayon na napakahirap ng buhay. Normal sa atin ang mag-isip. At kung hindi natin mababantayan ang ating sarili, baka mag-worry tayo at masira ang ating buhay pananampalataya. Kung naibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, kung ibinigay ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili, na siyang nag-create sa atin, na siyang nag-create ng mundong ito, kung naibigay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan mula sa poot ng Diyos sa ating mga kasalanan, i-withhold ba niya ang kakaunting pagkain na kailangan natin? Hindi. Hindi. Ang pinagmumulan ng worry, hindi tayo nag-iisip. Hindi natin ginagamit ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa krus para magkaroon tayo ng confidence. At kung maunawaan lang natin ang pag-ibig ng Diyos,
na lahat gagawin ng Panginoon para masustain, ma-preserve ang ating pananampalataya at marating natin ang glory kahit na yung mga pagsubok, paghihirap na ating mararanasan, lahat ay galing sa pag-ibig ng Diyos. Ang ibig sabihin, lahat ay para sa ating ikabubuti. Ano man ang ating kalagayan, saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, palaging merong confidence sa atin. So, i-check natin ang ating sarili. Kapag tayo ay nag-worry, ang ibig sabihin, hindi tayo nag-iisip. Nakakalimutan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. At ito ang nagbibigay ng confidence kay David na sigurado siya, naiingatan siya ng Panginoon, sigurado siya na poprotektahan siya ng Panginoon mula sa kanyang kalaban. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya noong una pa sa pamamagitan ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagkalipin sa Egypt. Sa atin ngayon, sigurado tayo sa pag-ibig ng Diyos dahil nakita na natin na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. At wala siyang i-withhold na mabuti na kailangan natin para tayo ay mabuhay na na-enjoy natin siya at nagbibigay tayo ng glory sa kanyang pangalan. Panghuli, makikita natin na ang pangatlong basis ni King David para sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin ay ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Makikita natin sa verses 14 and 15, inilarawan ni King David ang mga taong masasama na gustong pumatay sa kanya. Ang sabi niya, "O Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutang ito." Ang ibig sabihin, nabubuhay sa mundong ito ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Hindi nila na-enjoy ang Creator, pero na-enjoy nila ang creation. Nakikita niyo po ang description. Nabubuhay lamang sila para sa mundong ito. Pero dinescribe ni King David ang kanyang sarili sa verse 15. "Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan." Ultimately, tumutukoy ito sa susunod na buhay kung saan makikita ni King David face-to-face ang Diyos. Pero ito ay tumutukoy din, kasalukuyan, na tayong mga mananampalataya, ngayon pa lamang ay na-enjoy na natin ang Diyos. Ito ang isang malaking pribilehiyo at ito ang pinaka-reason kung bakit niligtas tayo ng Diyos, upang magkaroon tayo ng communion sa Panginoon, upang makalapit tayo sa trono ng kanyang biyaya. At makikita natin ang blessing ng kaligtasan, ang forgiveness, ang righteousness, ang adoption, at iba pa. Lahat ng to ang purpose ay para ilapit tayo sa Diyos Ama. Fellowship. Ganito tayo, dinisenyo ng Panginoon. Ang problema, kapag hindi natin ito nararanasan at hindi natin ito nahahanap sa Panginoon, siguradong hahanapin natin sa mga bagay sa mundong ito. Kaya lumalabas ang maraming distortion sa ating buhay. Kung ang mga bagay na nilalang ng Diyos ay nagbibigay ng enjoyment sa atin, pakaisipin natin. Kung ang mga bagay na nilalang ng Diyos ay nagbibigay ng pleasure at enjoyment sa atin, mas lalo na siguro ang Creator na naglalang ng mga bagay na ini-enjoy natin. Sinasabi ng Bible, ang kaluluwa ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa sa mundong ito. Di ba sinasabi ng Panginoong Yesus? Ano ang pakinabang kung makamtan natin ang buong mundo? Kayamanan ng mundong ito, lahat na.
Kung mapunta naman sa impyerno ang ating kaluluwa, anong pakinabang? Wala. Ang ibig sabihin, mas mahalaga ang kaluluwa natin kaysa sa lahat ng kayamanan sa mundong ito. At kung ikumpara natin ang Panginoong Yesus sa mga bagay na nilalang niya, merong isang commentator na nagsabi, kahit pagsamahin mo pa ang 10 mundo, hindi yan pwedeng ikumpara sa beauty at glory ng ating Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, meron tayong hinahanap na satisfaction, na joy, kapayapaan, na dinisenyo ng Diyos na siya lamang ang makapagbibigay nito sa ating kaluluwa. Sa pamamagitan ng ating communion, regular na communion sa Kanyang salita, sa panalangin at obedience natin sa Kanyang mga kautusan. At kapag naranasan natin ang joy na ito, hindi natin pagnanasaan yung mga temporaryong kayamanan sa mundong ito. Hindi tayo basta-basta ma-attract sa mga kayamanan sa mundong ito. Kung hanggang ngayon, mataas pa rin ang value na ibinibigay natin sa mga kayamanan sa mundong ito na iniisip natin, kung magkakaroon lang ako ng mas maraming kayamanan, magiging masaya ako. Ang ibig sabihin, hindi mo pa nakita ang tunay na kayamanan. Hindi mo pa nararanasan ang tunay na kayamanan. Iyon ang ating Panginoong Yesus. At kung naunawaan natin ang problema at ano ang disenyo ng Panginoon, mag-i-strive tayo. Na every time na meron tayong hinahanap sa mundong ito, actually, ang tunay nating hinahanap ang Panginoon. Ang problema, ito ang pinapabayaan natin, ang Word of God, ang prayer, ang ating obedience. So kung naunawaan lang natin, siseryosohin natin ang ating daily devotion sa Word and prayer. Dahil doon lamang natin mahahanap at mararanasan ng Panginoon sa Kanyang salita. Siseryosohin natin ang ating obedience dahil gusto nating maranasan ang Panginoon. At kapag naranasan natin ang Panginoon, magbubunga ng Christ-likeness ito sa ating buhay. Contentment sa ating buhay. Ito ang basis ni King David. Ang pag-ibig niya sa Diyos. Dahil ang pag-ibig na meron si King David sa Diyos, di ba galing din naman sa Diyos. Ginagamit niyang basis ito dahil hindi pwedeng tanggihan ng Diyos ang kanyang sariling gawa. Ultimately, tanging ang Panginoong Yesus lamang ang nakasunod ng perfect sa mga kautusan. Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang nagtiwala ng perpekto sa pag-ibig ng Diyos Ama sa Kanya. Tanging ang Panginoong Yesus lamang ang umibig ng perpekto sa Diyos Ama. Kaya tayo na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, meron tayong power ngayon. Tuwing babalikan natin ang kanyang pag-ibig sa cross, na mabuhay para sa kanyang kalooban, magtiwala sa kanyang pag-ibig, at i-increase ang pag-ibig sa ating puso upang ma-enjoy natin ang Panginoon. At ito ang gusto nating maranasan. At kapag nararanasan natin ito, nagiging effective tayo sa ating panalangin. At dahil inseparable ang ating prayer life sa ating buhay, kahit sa ating buhay, nagpo-prosper tayo. At na-enjoy natin ang Word of God. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na paulit-ulit na pagbibigay ng liwanag sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng kamalayan, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pag-ibig na ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus. Upang mag-increase ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, at magkaroon kami ng power na sumunod sa iyong kalooban. At maging blameless kami, Panginoon, sa aming lakad bilang mga anak mo.
sa aming mga sarili, Panginoon, napakahirap. Sa aming mga sarili, Panginoon, mas madali ang i-enjoy mga bagay sa mundong ito. Mas madali para sa amin, Panginoon, ang sumuway sa iyong mga kautusan. Mas madali ang magtiwala sa aming sarili, Panginoon. Tanging ang iyong Holy Spirit lamang ang merong kakayahan, Panginoon, na i-empower ang aming pananampalataya. Na primarily, ikaw, Panginoon, ang aming i-desire. Ikaw ang maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong mercy, ang iyong grace na ipinakita sa krus ng aming Panginoong Yesus. Tulungan mo po kami. Maging gracious ka sa amin at sa iyong iglesia. At tulungan mo po kami, udyukan mo kami na mag-worship, Panginoon, sa pagbabasa ng iyong banal na salita, sa paglapit namin sa iyo, sa panalangin, pag-awit namin ng papuri sa iyong pangalan, sa pakikinig namin ng iyong banal na salita. Maging gracious ka na ipakita mo ang glory ng aming Panginoong Yesus. At udyukan mo kami na mag-worship ng tunay ang aming mga puso upang magbigay ng mataas na glory, Panginoon, ng aming pagsamba at magdulot ng pagbabago, transformation sa aming mga buhay, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.